Direk Zigwan last na talaga. Have you heard Kim Pao na sikat po sila right now? Kim Chiu and Paolo Abelino. Ah, yes. Yes, if you're given a chance po na magkaroon sila ng, tas ikaw yung magdadirect. Ako kasi, sa totoong buhay, hindi ako artista-oriented or hindi ako yung tao, ay paano ba yon? Hindi ako yung proseso ko kasi ay nagsisimula sa kwento. At kung bagay yung mga tao, yung mga artista doon sa characters, hindi siya pabaligtad. Na mag-work kami together, hahanap ng kwento na bagay sa kanila. Hindi siya ganon. So, kaya nga, yung pinaniniwalaan ko lagi ay yung kwento yung namimili ng kwentista or filmmaker na magkukwento sa kanila. And then, as a filmmaker, all you have to do ay ikwento siya ng best version niya. Parang ganon. So, yung kwento yung naghahanap kung sino ang bagay sa kanya. Hindi yung the other way. So, naniniwala ako, if ever, super fan naman ako ni Paolo at ni Kim Chiu, tuwa ako sa kanila. Pero, yung tamang project, tamang pagkakataon, yung magdidikta kung mag-work kami together or hindi. Pero, given the chance, sobrang gusto ko, syempre. Pero, kaya naman kami gagawa ng pelikula ay dahil isa-serve namin kung ano yung hinihingi ng pelikula mismo. Diba? Galing, Direk. Invite na lang po everyone to please watch Widow's War. Hello, ako po si Zig Dulay, ang director po ng Widow's War. Iniimbitahan ko po kayo na panoorin ang premiere ng aming serye, July 1 na po, Widow's War sa GMA Prime. Thank you, Direk. Character of Samantha here in Widow's War. What drew me to the character of Samantha? She's a fighter. I like that she's a gray character na meron din siyang kabaliwan. So, I like that about her, and she really fights for her family. Yun, hindi na bago sa atin yung karamihan sa mga napapanood natin karakter sa television. I think kaya natin nagugustuhan yung mga teleseries because we can relate to them. And most characters that we watch on TV, gano'n naman eh. Talagang, I think, in general, Filipinos are family-oriented. That's what I like about her. Pero ang gusto ko sa kanya is that hindi siya tumitigil hanggang makita niya or matagpuan niya yung katotohanan. So, I guess that's what drew me to her. And the reason why I accepted this project really is because of, again, the genre. And plus, I've always wanted to work with Direk Zig Dulay. Buti na lang, nabigyan ako ng chance. Kasi hindi ko pinagsisisihan. Kasi yung proseso niya at yung talento niya na nag-share niya sa ating lahat is extraordinary. Thank you so much, Bea. Thank you for a little bit of a story kung bakit mo tinanggap itong character sa Widow's War. And now for you, Carla, kanina nagsabi si Bea ng insight niya on how it is working with you. Ikaw naman, how is it working with Bea Alonzo on set? The question is, how do you find the dynamic between the both of you on set? Oh, dynamics, my goodness. Parang ano naman, right off the bat, walang kapaan, parang, I wouldn't say naman as fuck right away, but kumbaga, we didn't have such a hard time adjusting to each other's techniques, process, yung timing. Surprisingly, may mga eksena po kami na mga, let's say, for example po, fight scenes, meron po kami mga stunt director, stunt men, tuturuan po kami. But really, most of them talagang impromptu. Wala pong walang blocking, walang anything. Talagang kami lang po, bigayan lang. Which is, ako, I'm very grateful for that because at least hindi ko na po kailangan masyado. So, click naman, thankfully. I think to encapsulate it, the dynamic is more on generosity on both ends. Yes, okay. Now we have our next set of questions coming from Isa Iglesias of Manila Times, and I'll be reading it for her as well. These questions are for Direk Zig this time. So Direk Zig, the question is, what are your discoveries naman about Bea and Carla after working with them for the first time? First time ko makawork silang dalawa. Both. Discoveries or magkakakilala siguro. Ano ba? Ako as their director, nag-challenge ako kasi maliban sa mahusay silang mga artista, sila Carla Bea, lahat ng
is that somehow, in a way na hindi ka pwede pumunta din sa set na hindi mo alam yung ginagawa mo. Parang ganun. And at the same time, storyteller din kasi sila eh. So yung collaboration, sobrang willing silang makinig. And at the same time, nag-contribute sila sa kung paano yung makikreate yung reality out of the scene. Parang ganun. So, mas doon ko sila nakikita in a way na mas collaborative, mas pinag-uusapan namin kung paano yung lalo-lalo na yung level of emotionality, yung intensity ng mga eksena kasi maganda yung mga nasulit ng creatives ng mga eksena in such a way na ang dami mga intense, ang dami pampakan, ang dami balikan ng mga magagandang linya, sakitan and all. Pero yung make sure namin sa lahat ng artista na ano ang pinagkaiba nito doon sa iba. Lalo-lalo na sa mga eksena. So, natutuwa ako kasi co-storyteller sila, collaborator sila, in a way na yung mag-create ng realism na ito, paano nyo gagawin totoo yung nasa script, kasama ko sila. Mas doon na parang hindi siya si Bea, no? So, hindi siya si Carla, kundi pag nagpupunta sila dun sa set, ang sinasaan na lang namin lagi ay paano magiging magagawa yung eksena, paano siya magiging realistic, with respect dun sa characters nila mismo. So, dun sa pagtitimpla ng mga eksena at ng serye sa kabuuan, in relation dun sa mga characters nila, para win-work out namin siya together. Sana nasagot ko. Thank Yes, you. tama naman direct. So, kumbaga, bago kayo umapak ng set or pag nasa set na kayo, you take time to communicate. Kasi hindi nyo rin na rush. Mas ano kami, mas pag nag-uusap kami, nagkakamustahan tungkol sa mga buhay-buhay. Pero Very relational. mas yung bulk ng ng usapan ay paano natin ito makaayos yung eksena mismo. So, nakakatuwa kasi dahil mystery siya, murder mystery siya in such a way na may mga bagay, alam mo, mulat kami na hindi namin alam sa ngayon. Dahil even ako na director, hindi ko alam saan siya pupunta. Later, baka ito pala yun. Yes. So, nakakatuwa kasi nagkakaroon ng usapan bago gawin yung eksena. Tapos, naghihimay somehow yung mga, eto, ibigay natin itong nuance na ito kasi dito siya papunta. Or, ibibigay ba natin ng bonggang-bongga or ililihim natin din sa audience. Yung parang gano'n. Ang saya kasi hindi lang siya natutuwa kasi hindi lang siya nakasalalay sa akin. Kasi mulat yung lahat ng tao na sa set na kasama sila dun sa pagtayang ng story. So, collaboration siya. Buong team talaga siya. Pinukwento nyo, ginagawa niyo totoo kung ano yung nakasulat. Which is, medyo kasalanan kasi kapag hindi mo na bibigyan ng hustisya yung mga purpose o kaya yung pinupunto ng mga eksena kasi sayang siya kung mapapadalan lang. Yes, tama. So, direct na-mention yun nga po no, na this is your murder mystery series. It's your first murder mystery series. So, what is the best and most challenging part naman of doing this? Na-mention yun na yung there are things na dinidiscover niyo pa as you go along na kung i-reveal or hindi. So, give us a little insight kung ano yung process or kung ano yung journey of doing this first murder mystery series for you. My first time ko, best and at the same time challenge sa akin na tanggapin yung project na ito. Best kasi challenge muna pala kasi hindi first time ko, so nag-aalangan ka or lagi naman gano'n. Every time na may project, lagi siyang may kaakibat na challenge. Best at the same time kasi nagtiwala sa iyo ang GMA, ang network, na kahit na wala ito sa linya ng bodies of work mo, pinagkatiwala nila yung proyekto na naniniwala sila na kaya mong mabigyan ng hustisya, kaya mong ma-push, parang gano'n. And at the same time, challenging siya kasi dahil kailangan mong i-equip yung sarili mo. Nirapan ako kasi nagsasarado ako ng serye, yung My Guardian Alien, and at the same time, magpapilot ako ng another serye na dalawang magkaiba. So, baka magka-bipolar ako. Kasi, pinapasok mo siya eh. May ibang konsepto ng realismo doon sa My Guardian Alien, and at the same time, iba din yung mundo ng world ang Venus War. Every time na nagpupunta ka dun sa set, kailangan mong ninanamnam yun, kailangan alam mo yun para alam mo kung ano mangyayari doon sa set at sa iyo kasi
kung paano sinusulat or kung paano nila-navigate yung mga yung web or yung mga bagay-bagay, kung sino yung may hawak ng katotohanan, sino yung pumatay, medyo ma-exciting siya. And then natututo ako doon kung paano nila ginagawa ng sarili nila o yung mga characters na pare-parehong silang buhay. Natututo ako doon sa mga artista as if karamihan sa kanila first time ko makatrabaho. So ako bilang director, natututo ko ako in such a way na paano ko makausapin or paano ako mag-instruct or paano ako makikipag-collaborate sa mga artista knowing na iba-iba yung personalidad nila. Iba-iba sila ng pinagdadaanan, ano yung pwedeng atake, or paano ka makikipag-usap sa kanila in such a way na mailalabas mo yung sabay kung ano yung hinihingin ng eksena, parang gano'n. And at the same time, kahit na sobrang hirap siya, at tulad na nabanggit kanina, iba-iba kami ng locations. Yung mga nakita ninyo na mansion, binuto namin yun na parang Lego. In a way na iba-ibang lugar talaga siya kasi nag-exist siya. And at the same time, kailangan mong ipakita na hindi siya nag-exist, pero kailangan ipakita na nag-exist siya. So, nandun din ako, maliban doon sa pagkatuto doon sa creatives, doon sa mga artista, doon sa mga team, doon sa production, kung paano yung sabay-sabay na gagawin yun. In a way na natututo ka doon sa production, doon sa production designer, sa cinematographer, doon sa ako director, nandito si Director Santa Ana, kung paano nyo gagawin yung proyekto ng bilang isang team. Kasi, syempre, lagi nilang sasabihin na ako yung director dito, pero syempre, I'm only as good as your team. Parang gano'n na kung mahusay yung team mo, magiging mahusay ka din. Kasi sa totoong buhay, isa ka lang naman na elemento. Sa totoong buhay, yung kabuuan naman ng team or yung kabuuan naman ng programa, lahat naman ng mag-contributan para mas maging mahusay or mas maging kanila or mas maayos siya represent sa audience. Very well said. Thank you so much, Direk Zig, for taking